Ay, Hello Mama po. Bicolana. Yan. Good evening. Hello po. Ano yung, Good evening din po. ano bang kailangan? Yes, ano bang pwede mong i-share sa amin? Advice lang naman po yung hinihingi ko. Kasi po meron po akong asawa before hiwalay na kami. Tapos, Kasal kayo? wala naman akong problema sa relationship ko ngayon. Okay naman po yun. Yung sa past ko lang po kasi, hindi ko po alam yung gagawin ko kasi ako Atras po ka yung konti, ma'am. mini-message ng babae. Atras, atras ka konti. Konti lang. Yan. Sir, Kunti. ako po yung yung mini-message po ng babae na inaanakan niya. Ano po ba yung dapat kong gawin? Kasi ako yung ginugulo, hindi yung ex-husband ko. Pero, yung ex-husband mo, nagsasama na sila. Iniwan din po siya Tama? eh. May iba din na babaeng pinatulan. Iniwan din siya. So, bakit ka pa niya ginugulo? Kaya nga po Anong eh, reason? bakit nga ba akong ginugulo? Hindi ko din po alam Ano eh. barangay mo? Kasi wala, Taga saan ba yung babae? dun, taga ano po, Iloilo. Ilonggo siya. Ilongga. Hindi ko pa alam Ikaw? kung saan lugar yun sa kanya. Nasa Cavite po ako. Ikaw taga saan ka? Ah, Cavite. Cavite. So, paano ka ba niya ginugulo? Sa true Facebook, message siya ng message. Nakailang block na ako sa kanya. Iba't ibang account ginagamit niya. Okay. So, pag mga ganyang bagay kasi, we need to ignore. Hayaan na lang natin sila. Kasi kapag pinansin natin yan, may stress tayo dyan. No? Ang importante, hindi ikaw yung nai-stress. Oh, ito nagme-message siya sa'yo kasi nai-insecure siya o nagagalit siya sa'yo. Ibig sabihin, stress na siya sa nangyayari sa buhay niya. No? Although inagaw niya sa'yo, yung partner mo, pero hindi siya nagtagumpay, which is, yun yung ikinagagalit niya. Tama? Ngayon, ang gagawin mo dyan, huwag mo na lang pansinin. No? Looking forward ko naman ang meron ngayon, doon ka mag-focus. Okay? Sabi ko nga, hindi natin kailangan pansinin yung mga taong naninira sa atin o gusto tayong hatakin pababa. Bakit? Kasi instead na mag-focus tayo in the future kung anong pwede natin gawin, hindi na natin nagagawa yun. Bakit? Kasi sila yung iniintindi natin. Ang akala natin na kapag na-fix natin yung problema na yan, magiging okay tayo. Pero besides, hindi yon. Mali yon. Instead na intindihin natin sila, mag-focus tayo kung sa ano man ang meron tayo. Kasi kapag doon tayo nag-focus kung ano man ang ginagawa nila sa atin, napapabayaan natin kung anong dapat nating gawin. Nagigets mo? Apo, Yung naiintindihan oras ko. na dapat doon na igugol natin doon sa mga pwede nating gawin para maging okay yung buhay natin, maging successful tayo, nababawasan dahil doon tayo nagpo-focus sa mga ginagawa ng mga taong gustong hatakin tayo pababa. That's it. Yun lang dapat mong gawin. Mamatay ka sa inggit, mamatay ka sa galit. Ang pinaka-importante, wala kang kasalanan sa kanya, wala kang atraso sa kanya, malinis yung konsensya mo, buo ka. Okay? Okay ka na. Nung una, nasaktan ka, pero ngayon okay ka na. Kaya hindi mo na kailangan mag-worry. Yun lang naman po yung inaano ko. Kasi nga, tas, ano, sabi kasi niya, ano daw, ang sinasabi daw sa kanya nung lalaki, nung partner ko before, na mini-message pa daw niya ako. Tapos sabi ko, bakit ako ang guguluhin niyo? May iba na siyang partner. Hindi ko nga kausap yun. Sabi ko, baka inaasar ka lang niya. Sabi ko, at saka wag niya akong guluhin kasi wala na akong atraso sa inyo. Sabi ko, at saka wala akong pakailam sa inyong dalawa. Problema niyo na yan. Sabi ko, hindi ko na kailangan problemahin yung problema niyo kasi may sarili na din akong buhay. Ganun na yung sinabi ko sa kanila. May asawa ka na ba? Paribago? Boyfriend pa lang po. Hindi pa po kami nagsasama. Nagla-love life si Inday. Ano, sa almost 9 years ko pong, kasi 5 babae yung pinalit sa akin ng ex-husband ko. Ngayon pa lang po ako nagkaroon ng relationship. Magti 3 years na po kami. Dito po kami nagkakilala sa TikTok. Magti 3 years na po kami ngayon. Ano all? Magsasama Years, na kayo?
Hindi pa po. Kasi sabi ko, bago kami before magsama, kailangan may sarili na kaming bahay at saka settled na lahat. Kasi parehas naman kaming may anak na. Gusto namin in the future, yung hindi na kami aasa sa both family namin. Yun yung, Hindi, inside for 3 years, nakita na kayo. Opo, nagkita na po kami. Pusa ang baloy-baloyan. Ah? Opo, nagkita na po kami. Kasi malapit Oh, lang it's- din po dito. It's normal. Mas maganda yan na magkaroon ka ng karelasyon. Wala naman tayong pakialam dun sa physical contact kung ano man ang nangyayari sa inyo, di ba? Ang pinakamahalaga dyan, matatawag mong sa'yo, iyong iyo. Wala kang kaagaw, nagkakaintindihan kayo, at least sa'yo. Kahit ano man ang gawin mo sa sarili mo, kung ano man ang gawin nyo bilang mag-partner o mag-boyfriend, okay yun. At least, kayo yan. Opo. Di ba? Kasi naman dun sa taong wala lang, panandalian lang. So, congratulations. Sabi ko nga sa mga single mom dito, hindi porket single mom ka, magiging single mom ka forever. No? Pansin nyo, yung positive tsaka negative sa battery, hindi gagana yung negative kapag wala yung positive. Ibig sabihin, may mga partner talaga yan. No? Sinasabi nila na walang forever. Yes, walang forever, pero together. Meron. Bakit nasasabing together? Kasi, masabing together kapag dalawa kayong naghirap, dalawa kayong nagsikap, dalawa kayong nangarap, at the end, dalawa kayong magtatagumpay. That's what we call together. So, may sinasabi natin, wala tayong forever. Tama, wala tayong forever. Okay? Regarding naman sa past mo, hindi mo na kailangan intindihin yun. Intindihin mo kung ano man ang meron ka ngayon. So, you have a boyfriend, no? Magkaroon kayo ng goal, magkaroon kayo ng target in life. Dapat sa ganitong stage, makuha natin to. Kapag nakuha natin to, ready for settled na tayo. That's all. Di ba? Opo. So, sabi ko nga, kahit single mom ka, you deserve to love. Okay? Opo. Deserve mo ring mahalin at deserve mong magmahal. Kaya ano lang yan eh, di ba? Huwag niyong tanggalin sa mga single mom yung karapatan nilang magmahal. Tsaka, alam niyo ba guys, no? Iwasan natin yung mag-discriminate or mag-down ng mga single mom na kagaya nila. Kasi tao din sila. No, hindi nila kasalanan naging single mom sila. Kung kasalanan yung pagiging single mom, masikip na yung bilibid ngayon. 'Di ba? Marami nang nakulong. My God, problema namin 'yan. Baka magpatayo kami ng another Sheldon 'yan, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Nangyari 'yan sa mga hindi inaasahan. So, hindi kasalanan yung pagiging single mom. Wrong timing lang na nagkaroon ka na hindi maayos o hindi responsableng partner kaya naging single mom ka. Sa mga lalaki naman na nagkaroon ng partner na mga single mom, no? Congratulations. No? Hindi naman porkit single mom yan ay kabawasan ng mga pagkalalaki natin yan. Hindi. 'Di ba? Kung mahal mo yan, panindigan mo yan. Minahal mo yan. 'Di ba? Hindi niya kasalanan na dumating ka sa buhay niya na single mom na siya. Kasi kung dati, no, nag-effort ka siguro, no? Kung naging kayo dati siguro hindi naman naging single mom ngayon yan eh. Malas mo lang nahuli ka. Pahuli-huli ka eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo na single mom yung naasawa mo. 'Di ba? Pasalamat ka na lang na single mom yung naasawa mo, hindi mo na kailangan turuan. Pagkita mo, subo agad. 'Di ba? Kapag single mom yung na partner mo, my God, aakma ka palang gagalaw na, kinakagat ka lang. Tulad yan, 7 years, 8 years single. Ha? Mas bata sa akin yung partner ko. Matanda ako sa kanya na My God. 5 years. My God, ma'am, baka pag tumirik yung mata noon, tagal makabalik siguro. My God. Ilan taon ka na ba? Ayong sorry. Ha? 30. 30 years old po. 30. Ibig sabihin 25 years old na boyfriend mo. Kaka 26 lang po. Nung, Kaka 26. Naku ma'am, malakas pa magbayo yun.
Pwede pong Kasabay ni mo, sir, sigurag yaw-yaw, oy. Ilan na ba yung anak mo, ma'am? Isa lang po, mag-8 years old. Isa. Oh. Yung anak niya, 5 years old, baby girl. isa din. Opo. Isipin mo, 8 years na yung anak mo. Ibig sabihin, my God, nagsarado na yung ganahan. O, diba? Oh, back to basic na agad siya ganun, guys. Pag binuklat mo yan, masakit. Pero, ganun pa man. No? So, hindi ibig sabihin na single mom ka ay, diba? Tanggalin na natin yung kasiyahan ng isang single mom. Kumbaga, kasi alam nyo, madalas kasi nagkikriticize sa mga single mom is yung mga, hindi lahat, pero karamihan is dalaga. Oy, wag yan kasi single mom yan. So, siya pipiliin mo ay mas single ako kaysa sa single mom, di ba? So, hindi ganun. Kasi bakit? Ang rason ko lang dyan, di ba? Kasi lagi nilang tinatabla yung mga single mom. Di ba? Grabe kayo kung manghamak sa mga single mom. Bakit? Lahat ba ng dalaga, virgin pa? Hindi naman, di ba? Baka nagkasukatan ng muffler yan. Pagkasukat, mas malalim yung sayo. Di ba? Di ba? Grabe ka kung manghamak ng single mom, pero yung kanya, isa lang. Baka ikaw na single, mas marami pang naranasan kaysa single mom. Di ba? So, hindi natin kailangan mang-judge ng single mom, guys. So, we are created equal. Pare-pares lang po tayo. Napunta lang po sila sa maling tao, kaya nagganyan yung, diba, ganyan yung nangyari sa buhay nila. Hindi nila kasalanan yun. Hi, Mama Annalisa. So, para naman sa iyo, Ma'am Bicolana, no? Congratulations, no? Dahil nagkaroon ka ng panibagong karelasyon, no? Sana maging tuloy-tuloy na yan at mapanindigan nyo, no? Kung ano man ang ungol na meron kayo. Oh my God! Mm-hmm. Ako ka talaga, sir. Ang ganda ng Sorry. Ha? Nanonood din ako ng live niya, yung asawa mo maganda. Bata pa yon, 17 years old. Ikala mo yung bata. Oh, bakit? Hi, Shes. Sharat. So, ganun pa man, no? Lahat tayo may karapatan magmahal at mahalin. No? Kailangan nating respeto yan. Kung saan ka masaya, dun ka. Piliin mong maging masaya as always. Pag alam mong sobrang sakit na at hindi na kaya, i-give up mo na. Sa problema naman na kinakaharap mo regarding dun sa mga nangiistorbo sa inyo, hindi mo kailangang isipin yon. As long as hindi ka kinakana, hindi ka hinahawakan, hindi ka sinasaktan, okay lang yan. Nasa iyo yung desisyon, nasa iyo yung control, huwag mong pansinin. Kung ano man ang meron ka, mag-focus ka para in the future maging maayos ka, maging maayos pamilya mo, maging maayos yung buhay niyo. Okay? Good luck and congratulations. Sana ay magkita kayo ulit at mapunta kayo sa langit. Ay! Ano? Isang sakay lang pagitan namin. Asan ba sa ngayon? Nasa Cavite din po, Bacoor. Parehas po kaming taga Bacoor. My God, baka araw-araw ito. Isang araw lang, animal. My God, baka araw-araw, plok ba? Ano? Hindi naman na kami nagkikita nun kasi may trabaho din yon pag may time lang. Gaano kadalas yung time sa isang linggo? Everyday ganun. Ha? Isang buwan. Maniwala ako sa'yo. I'm saying. Hindi talaga ako naniniwala. Oh. Mamatay man? Isang beses sa isang buwan? Mamatay yung kapitbahay namin. My God. Ako rin. Gano'ng kadalas ang minsan, sabi? Man talaga. Sabi kasi nila, pag nakakilala daw dito sa TikTok, loko lang daw. Depende. Kasi ako nung nakilala ko yan siya, 2021 pa kami, nagla-live lang ako sa TikTok.
matagal niya ako bago niligawan, bago ko siya sinagot. Totoo, matagal. Apo, totoo po talaga. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal gano'ng katagal bago naging kayo? 6 months. 6 months. Okay. 6 months Tapos, na niligaw. Pero hindi pa kami naging before nun kasi marami pang naging binasted ko pa siya ng 2 beses. No. so, kailan yung una? Bumukha ang bulaklak. Kailan yung una bumuka ang bulaklak? Ilang months? Bakit ba? Huwag kang mahiya kasi successful naman kayo eh. 'Di ba? Masaya ka nga eh, 'di ba? Oh my God. Bago mag-isang taon. Bago mag-isang taon, hindi bago mag-isang buwan. Ako mo talaga, sir. Kaya natutuwa ako pag nagla-live ka dito eh. Hindi lang ako naakyat, nanonood lang ako. Kasi kung mag-isang taon, napakahina niya. Ako nga, napasagot ko yung asawa ko. Oras lang eh. Bakit ba? Hindi, totoo. Di ba? Usap kami ng alauna ng hapon, natapos kami alauna ng madaling araw, kinabukasan, kami na. Oh. After 4 months, edi punta sa akin, pagbalik niya, buntis na siya. Oh, okay kayo. Ganun dapat kabilis. Ang hina nyo naman, guys. Diba? Sawa ng ang Diyos, pagpunta niya sa akin, mag-isa niya, pag-uwi niya, 2 na sila. Okay? Basic. Ganun dapat, guys, yung diskarte. My God, pakawalan mo ba yan? Pero yung totoo, ilang buwan? Ayaw aminin. Ha? Ilang buwan ba? Bago mag-isang taon nga, seryoso nga, natatawa kasi ako sa'yo. Di, totoo, mamatay man. Yung kapatayan. Ayaw talaga. Okay, respeto natin yan. So, bigyan natin ng konting sikreto. Okay. So, pag sinabi niya kasing luhod agad, ganun. Pero sa pagkakalam ko, hindi niya naman kailangan sabihin yun. Baka hindi niya sinasabing luhod, yung lumuluhod ka na kaagad. Ako, tama yung pati kapitbahay. Ay, naku. Diba? Baka hindi niya pa sinasabing talikod, tumatalikod ko na, boss. Live mo, sir. Ano? Nakakatuwa talaga itong live mo. Kahit nakakawala ng stress. Talaga. Pero hindi nakakawala ng tigang to, Ewan ko lang. Hindi ako makahinga sa ginagawa ko ba. Hi, Sayori. Ikaw naman, hindi naman pod ko. So, kung nakikinig siya ngayon, anong masasabi mo sa partner mo? Sa boyfriend ko naman, huwag siyang mag-alala kasi lagi naman ako nandito sa kanya. Palagi. Kahit anong mangyari. Kahit anong man dumating na pagsubok sa buhay namin na problema. Pag-uusapan namin. Hindi yung pag nag-aaway. Kasi yung ibang tao, di ba? Pag may mag-partner na pag nag-aaway, laging yung iba yung, anong tawag dun ba, sir? Yung napupunta sa hiwalayan kaagad. Merong ganun eh. Kaya sabi ko, kahit anong pagsubok man dumating sa buhay natin, kailangan mapag-uusapan yun para maging maganda yung takbo ng relationship natin. Kasi kahit anong mangyari naman, dadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Yun lang, love ko siya. Lahat ng effort, lahat ng best mo ibibigay mo para sa kanya. Depende naman yun, sir. Nakadepende yun. Paano kung itali ka niya? Itali ka niya. Kaya yan, guys. Yung mga nakakakilala sa TikTok na nagiging
friend nyo. Yung, di ba yung iba, may mga nakakilala sa TikTok, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi, hindi naman lahat ng nakikilala nyo sa TikTok lolokohin kayo. Meron naman totoo. Depende na lang sa pakikisama nyo or pakipag-usap nyo or pagiging trato nyo sa kanila. Para magtagal din kayo katulad ko. Yun yung sa akin. Kasi kami, marami ring pagsubok, marami ring nanggugulo. Pero nakayanan namin kasi nasa pag-uusap yun at saka yung trust nyo sa isa't isa. Tsaka ang mas maganda doon, yung nire-respeto nyo yung bawat isa. Yun lang yung Tama. So, ayun guys. No, sana may natutunan tayo ngayong gabi, no? At maraming salamat, Ma'am Bicolana, sa pag-share ng iyong kwento. Thank you, And sir. syempre guys, no, kapag dito nyo nakita sa online, kapag nagsama na kayo in person at nagsasama na kayo, pakitaan nyo agad ng matinding galawan. Oo. Bakit ka natawa, Bicolana? Diba? Sa pag, yung lalo na, kasi ang love, mas mararamdaman mo yan in person. Tama ba? Kapag, kung paano mo siya asikasuhin, kung paano mo siya i-care, alam mo yun? Kung paano mo siya iparamdam yung totoong pagmamahal in person. Kasi pwede kasing malambing siya in social media or online. But in person, hindi siya ganon. So, much better na kapag nagsasama kayo in person, dun mo maiparamdam sa kanya yung totoong ikaw. 'Di ba? Kaya pag ikaw babae, no, pag nagkita kayo sa online, sa social media, pag doon kayo nagkakilala at nagkita kayo in person, okay ka may pag sinabing kagat agad. 'Di ba? Kasi baka iba yung niyan, iba yung iniisip at iba yung expectation, 'di ba? Akala masarap at magaling ka pag wala kang ginawa, nakahiga ka lang, di wow. Hindi kasi Diba? mahal pa niya ex niya until now. Anong mahal Ay, pa kumare. niya ex? So, ganun pa man, maraming salamat, Mama Bicolana, single mom. Thank you so much sa pag-share ng iyong kwento. Napakasaya, no? Sana all. Sana all na lang talaga. Maraming salamat, Bicolana.